Walang nagbago sa schedule ni na Andrew at Erica. Palagi pa rin may oras ang dalawa sa mga magulang ni Erica para ipasyal at dalhin sa iba't ibang beach. Lalo pang nalungkot si Olivia dahil nakikita niya kung gaano naging malungkot ang kaniyang mga magulang nang lumipat ng tirahan si Erica. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Paano ba naman? Kahit magkamukha sila ng kambal niya, wala talaga siyang oras para ipasyal ang kaniyang mga magulang. Aminado naman si Olivia na tila naging bahay na niya ang opisina. Na-promote man siya at mas lumaki ang sweldo pero tila walang nagbago sa buhay niya. Mas lalo lamang nadagdagan ang workload at responsibility niya. At mas lalo na siyang nawalan ng oras kahit sa sarili niya. After 1 year, pagkatapos ikasal sina Andrew at Erica, isang malagim na trahedya ang tumapos sa buhay ng kanilang mga magulang. Naaksidente ang mag-asawa noong pauwi ang mga ito galing sa isang bakasyon sa Quezon. Hindi kasama sina Erica at Andrew sa bakasyong iyon dahil weekdays yon at mga kamag-anak ng kanilang daddy ang nag-invite noon. Kaya nag-commute lang ang mag-asawa para sana safe ang biyahe kasama si Mang Dennis na siya pa ang magdadrive. Medyo lumalabo na rin ang mata nito at madalas antukin habang nasa biyahe. Halos mawala sa sarili si Erica nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mga magulang. Si Olivia naman, tulala. Hindi nito matanggap sa sarili na iniwan na rin siya ng kaniyang mga magulang. Wala pa nga akong nagagawa na kahit ano sa inyo, Mommy, Daddy. Katulad ng ginawa ni Erica sa inyo. Tapos, iniwan niyo na agad ako. Ganoon ba katindi ang tampo niyo sa akin? Punong-puno ng hinanakit na saad ni Olivia sa harapan ng kabaong ng kanyang magulang. Halos walang luhang tumulo sa kanyang mata. Iniisip niya na baka panaginip lamang ang lahat o di kaya ay isang bangungot. Sinubukan ni Erica na aluin ang kakambal, ngunit iwas na iwas sa kanya at galit si Olivia. Pagkatapos mailibing ang kanilang mga magulang, naging kakaiba na ang kilos ni Olivia. Minsan, umiiyak itong mag-isa. Minsan naman, tumatawa. At madalas, parang kaharap lang nito ang mga magulang niya habang masaya silang nagkukwentuhan. Awang-awa si Erica sa kanyang kambal. Pati ang trabaho nito, apektado na dahil sa kawalan ng gana sa buhay. Babe, natatakot ako para sa kakambal ko. Sabi ng katulong halos hindi na kumakain si Olivia. Nashock si Olivia, babe. At isa pa, alam mo naman na halos wala siyang oras sa parents niyo, di ba? Noong nabubuhay pa sila. Kaya traumatic at may guilt feelings ang kapatid mo. Sinisisi niya ang sarili niya sa kawalan niya ng oras sa parents niyo. Sagot ni Andrew. Hanggang sa nagkasakit ng malubha si Olivia. Sinamahan siya ni na Andrew at Erica sa ospital. Ayon sa doktor, aabutin ng ilang buwan o taon ang pagkakasakit ni Olivia dahil sobra itong na-depress sa nangyari. Kinakailangan ding i-confine ang dalaga hanggang sa tuluyan itong gumaling. Nag-file ng indefinite leave si Olivia. Wala pa talaga siyang kakayahan para makapagtrabaho ng maayos. Ang katulong nila na si Aling Tessie ang nagbantay sa ospital kay Olivia. Pagkalabas naman ni Erica sa trabaho, dumediretso na siya sa ospital para magbantay.
Noong maka 9 months nang absent si Olivia dahil nga nakakonfine siya sa ospital, inofera na siya ng company ng voluntary resignation dahil wala pang kasiguraduhan kung kailan siya makakabalik sa trabaho. O kung makakabalik pa ba siya. Kaya wala na siyang nagawa pa kundi ang pumirama sa resignation. After 1 year sa ospital, nakarecover na si Olivia. Nagkataon namang nagpaalam na ang katulong nilang si Aling Tessie dahil nagkasakit rin ang asawa nito. At dahil kailangan may titingin-tingin kay Olivia, kahit nagagawa naman niyang makatayo para mag-CR, pero hindi niya pa kayang maglakad ng matagal o kahit ang lumabas ng bahay nang siya lang mag-isa. Tanging 3 hanggang 5 hakbang lang ang nagagawa ng dalaga. Dahil sa kagustuhan ni Erica na mabantayan ang kapatid, kaya pinarenovate nila ang isang kwarto sa bahay nila ni Andrew at pinalagyan na rin ng sariling CR para hindi nalalabas si Olivia kapag gagamit ito ng CR. May pasok sa trabaho si Erica araw-araw. Kinakausap niya ang asawa niya tungkol sa kambal niyang si Olivia. Babe, alam kong nakakahiya at hindi mo naman to obligasyon. Pero wala kasing ibang pwedeng tumingin-tingin kay Olivia eh. Baka pwedeng ikaw na muna ang magbantay sa kanya habang nasa work ako. Sandaling natigilan si Andrew sa pagkikipag-usap ng asawa niya. Naisip niyang napakabait talaga nito sa kabila ng mga hindi magagandang ginawa at pangmamaliit ng kakambal nitong si Olivia noong kalakasan pa nito at hindi pa na aksidente. Ay niisip pa rin nito ang kalagayan ng kapatid. Hindi na nagdalawang isip pa si Andrew. Pumayag siya na habang nasa trabaho pa si Erica, siya na muna ang mag-aalaga kay Olivia. Tuwang-tuwa namang nagpasalamat sa kanya si Erica. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang katulong kasi nilang si Aling Tessie ay umalis na dahil nagkasakit din ang asawa nito sa probinsya. Noong una, ayaw pa ni Olivia na sa bahay ni na Andrew at Erica siya titira. Pero nang malaman nito na umuwi na si Aling Tessie sa pamilya nito, wala nang nagawa pa si Olivia. Inalagaan ng mabuti ni Andrew si Olivia kapag nasa trabaho si Erica. Hindi naging mahirap sa kanya dahil iisa lang ang muka ni Olivia at ang asawa niya. Ipinagluluto palagi ng pagkain ni Andrew si Olivia. Nagbe-blender siya ng mga prutas at kinakwentuhan naman niya ng nakakatawang kwento hanggang sa mapangiti niya ang kaniyang hipag. Doon, unti-unting nagbago ang tingin ni Olivia kay Andrew. Bukod sa mabait ito at maasikaso, hinahanap-hanap na rin niya ang amoy nito. Masaya si Erica nang minsan niyang naabutan na masayang nagtatawanan sina Andrew at Olivia. At least, unti-unti nang nakaka-recover sa depresyon ang kanyang kapatid. Habang tumatagal, nahuhulog na ang loob ni Olivia sa kanyang bayaw. Parang bigla na lang itong naging mahalagang parte ng buhay niya. May mga pagkakataon na hinahanap-hanap niya ang kanyang bayaw kapag wala ito sa bahay at si Erica lang ang kasama niya. Makalipas ng 2 taon, tuluyan ng gumaling si Olivia. Nagagawa na niyang muli ang mga bagay na halos 2 taon niyang hindi nagawa dahil sa kanyang pagkakasakit. Wow, thank God naman at nakakalakad ka na ulit ng maayos katulad ng dati, Olivia. Wika ni Erica. Maraming salamat sa inyong mag-asawa, Erica. Kung hindi dahil sa inyo, baka kung ano nang nangyari sa akin. Patawarin niyo rin ako sa lahat ng mga hindi ko magandang nagawa at pinakita sa inyo noon.
Umiiyak naman na wika ni Olivia. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, natuto na tayo sa mga pagkakamali natin. Hindi na nag-apply pang muli sa kumpanya si Olivia. Naging freelance accountant na lang siya ng iilang mga maliliit na company. Sa ganoong paraan, wala siyang daily schedule sa pagpasok. Dahil doon, nagkakaroon na siya ng time para ayain na lumabas at mamasyal sila ni Andrew nang silang dalawa lamang. Noong una, pinagbigyan siya ni Andrew para malibang din. At dahil nakiusap si Olivia na ilihim kay Erica ang paglabas-labas nila, kaya sinunod ni Andrew ang request ng hipag niya. Nagsisisi at nahihiya siya sa lalaki dahil sa mga salitang may panlalait na binibitawan niya dati at minamaliit ang propesyon nito. Hindi niya akalain na ito pa ang tutulong sa kanya kapag nagkasakit siya. Hanggang isang araw, malakas ang ulan noon. Kasalukuyang nanunood ng TV sa sala si Olivia. Magkakasunod na kulog at kidlat ang narinig ng dalaga. Takot siya sa kidlat. Magmula noong mga bata pa lamang sila ni Erica. Lalo pa at tumatama sa labas ng bintana ang tila guhit ng kuryente. Samantala, dahil sa pagod sa paglalaba at paglilinis ng bahay, nakatulog na si Andrew sa kwarto nilang mag-asawa. Kahit na nanunuot ang lamig sa katawan niya mula sa aircon, ay tinanggal ni Andrew ang t-shirt niya bago nahiga. Wala naman siyang kamalay-malay na dahan-dahang bumubukas ang pinto ng kwarto nilang mag-asawa. Hanggang sa tuluyan nang pumasok si Olivia sa loob. Payapang natutulog noon si Andrew habang nakatihaya. Mula naman sa pintuan, nakangiting pinagmamasdan ni Olivia ang magandang hubog ng katawan ng kanyang bayaw. Hanggang sa napatid ang kanyang natitirang pagpipigil sa sarili at lumapit na siya rito sa kasinimulan na ang masayang bagay. Dahil sa masama ang panahon at madilim na ang paligid, kaya malalim na ang tulog ni Andrew. Hanggang sa maramdaman niya na may gumagalaw sa ibabang bahagi niya. Hinayaan na lang niya ito at natulog muli sa pag-aakalang dumating na ang asawa niyang si Erica. Pero dahil sa tuloy-tuloy na ginagawa ng tao sa baba, kaya tuluyan ang nagising ang diwa ni Andrew dahil sa sensasyon na nararamdaman niya. At nagsimula na ang masayang bagay sa pagitan nilang dalawa. Hanggang nang minsang kumidlat, nakita niya ang hindi pamilyar na damit na suot ng inakala niyang asawa niya. Pero dahil nasa kalagitnaan na sila ng masayang ginagawa, pansamantala niyang inalis ang pagdududa. Nalaman na lamang ni Andrew na hindi si Erica ang nakasama niya dahil noong matapos, lumabas iyon ng kwarto at nagtungo sa kabila. Ibang damit ang suot na alam niyang hindi kay Erica. Napatiimbagang si Andrew nang buksan niya ang ilaw sa kwarto. Kitang-kita niya ang kulay pulang basang likido sa bedsheet. Pumasok agad sa isip niya si Olivia. Ang kanyang nakasama ay hindi ang asawa niyang si Erica. Nalinlang siya nito, kaya nagmamadali niyang pinalitan ang bedsheet at ipinasok sa washing machine para maagapan pa at hindi dumikit ang mga natuyong bakas. Matapos niya iyong mailagay sa washing machine, dumiretso siya sa kusina at uminom ng tubig. Saka siya naupo sa may sala at hinihintay na lumabas ang kwarto niya, si Olivia. Makalipas ang ilang minuto, nakita niyang bumukas ang pinto ng silid ng hipag at
paika-ika yung naglalakad, papalabas, kaya agad niyang kinumpronta. Bakit? At paano mo nagawa yung bagay na yun sa kambal mo, Olivia? Nagpanggap kang siya, kaya nangyari yun. Galit na tanong ni Andrew. Tila hindi naman makatingin sa kanya si Olivia. Sorry, Andrew, pero gusto na kita. At sa tingin ko, mahal na kita. Kung pwedeng makishare na lang ako kay Erica eh. Promise, hindi niya ito malalaman. Please, Andrew. Ayoko ng ibang lalaki. Ang gusto ko ay ikaw. Pero Olivia, magtataksil ako sa asawa ko dahil sa'yo. Ikaw naman, tatraidorin mo siya. Pero Andrew, hindi ko alam kung may iba pang tao ang makakaintindi sa akin, maliban sa'yo. Magmula noon, naging tinik na ako sa daan mo. Palagi kitang nilalait at sinasabi ko kay Erica na maghanap ng ibang lalaking mas karapat-dapat sa kanya. Pero ngayong nakasama na kita ng matagal sa iisang bahay at nakilala ng lubusan, ngayon ko naintindihan na maling-mali ang panguhusga ko sa'yo. At patuloy akong hihingi sa'yo ng tawad. Pero itong nangyari sa atin, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa'yo. Pero parang biglang nagkaroon ng halaga ang buhay ko sa sarili kong pananaw. Uwi ka pa ni Olivia at nagsimula ng humagulgol ng iyak. Nakaramdam ng pagkahabag at awa si Andrew. Naisip niyang totoo ang sinasabi ni Olivia. Siya ang nakauna rito at isang patunay na nga yung kasalukuyang umiikot na bedsheet sa washing machine. At naisip niyang baka muling magka-mental health problem ang dalaga kung itataboy niya ito o di kaya balikan ng depresyon. Umasa na lang siya na hindi magtatagal ang pagkagusto sa kanya ni Olivia. At sana sa mga susunod na buwan ay makakilala na uli iyon ng ibang lalaki para dito na maibaling ang atensyon at pagmamahal nun. Kaya pikit mata niyang binigkas ang mga salitang pumapayag siya sa gusto nitong mangyari sa pagitan nilang dalawa. Kaya magmula noon, tuloy-tuloy na ang lihim nilang ugnayan sa dilim. Mahigit 6 na buwan na ang lumipas. Nabuntis si Olivia. Pero hindi niya yon sinabi sa kahit kanino, kahit pa kay Andrew. At bago pa lumaki at mahalata ang kanyang tiyan, nagpaalam na siya sa kanyang kambal at bayaw na lilipat na siya ng bahay. May nabili na rin naman na siyang sariling bahay mula sa malaking perang naipon niya noong kasagsagan ng pagtatrabaho niya sa isang kilalang kumpanya. Isang araw, nakiusap si Erica kay Andrew na dalawin nila si Olivia sa bahay nito. Dahil 3 buwan na ang nakakalipas, hindi pa rin yun dumadalaw muli sa kanila. Pero kapag tinatawagan naman para kamustahin, nakakausap naman ni Erica. Pero gusto niyang malaman ang totoong sitwasyon ng kakambal, kung talagang okay lang ba ito. Wala namang pag-aalinlangang pumayag si Andrew, kahit pa maraming beses na may namagitan sa kanila ni Olivia, hindi naman siya totally nakadevelop ng pagmamahal rito. Tapat ang puso niya kay Erica. Talagang mahal niya ito. At kapag may ginagawa sila, iniisip na lang niyang si Erica na lang yun, lalo at hindi naman nagkakalayo ang itsura nila. Pagkarating ni na Erica at Andrew sa bahay ni Olivia, laking gulat nila noong bumukas ang pintuan ng gate at makitang malaki na ang tiyan nito at na lamang 5 months na pala itong buntis. Sinabi naman ni Olivia na ibang lalaki ang ama noon, pero hindi niya na nakita pang muli matapos niyang sabihin na may nabuo sila. Pero sa isipan ni Andrew, hindi siya naniniwala sa kwento ng hipag, lalo at hindi makatingin ng diretso sa kanya si Olivia. Pero ganun pa man, sinakyan na lang niya din ang kwento nito para wala nang masira pa na pagsasama. Makalipas pa
ang 1 taon, nabuntis naman si Erica. Kaya nag-resign na rin ito sa trabaho para maasikaso ang kanilang anak. Paminsan-minsan, doon nakikitulog sina Olivia sa bahay ni na Erica at palihim niyang hinihila si Andrew sa kabilang kwarto kapag mahimbing na ang tulog ni Erica. Kinalaunan, kinausap ng masinsinan ni Andrew ang hipag niyang si Olivia. Olivia, makinig ka. Itigil na natin tong panloloko natin sa asawa ko. Nakakambal mo. Napagbigyan na kita sa mahabang panahon at nabigyan rin kita ng anak. Hindi na kaya ng konsensya ko. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Erica. Isipin na lang natin na isang malaking pagkakamali ang nangyari sa atin. Unang-una sa lahat, hindi talaga dapat nangyari yun. Halos iisa kasi kayo ng mukha ng asawa ko. Magkasing katawan din. Kaya hindi ko dapat talaga ginawa yun. Mahabang litanya ni Andrew. Natahimik bigla si Olivia. Nahulog sa malalim na pag-iisip at tila ba hinihimay ang mga salitang binitawan ng kanyang bayaw. Makalipas ang ilang sandali, sinagot niya si Andrew na may malumanay na boses. Tama ka naman, Andrew. Aminado naman akong malaki ang naging kasalanan ko sa kakambal ko dahil sa insecurities ko sa kanya. Kaya nagawa ko ang bagay na hindi dapat. Nakahinga ng maluwag si Andrew. Hindi niya akalain na sa pagkakataong iyon, madali lang tatanggapin ng hipag niya ang tuluyan niyang pagputol sa ugnayan nila. Magmula noon, hindi na nag-overnight pa kina Erica si Olivia kapag dumalaw siya. Hanggat maaari, iniiwasan na rin niya na magkaroon sila ng pagkakataon ni Andrew na magkasarilinan. Nag-focus sa pagiging single mom si Olivia. Lahat ng pagmamahal at atensyon niya, itinuon niya sa anak nila ni Andrew. Ganon pa man, kahit na malaki ang sweldo ni Olivia, palihim na nagbibigay ng sustento si Andrew para sa anak nila. Natapos man ang bawal nating relasyon. Ngunit ang pagiging ama ko sa anak natin, kailanman hindi magtatapos. Pabayaan mo akong gawin to at ibigay ang obligasyon ko bilang kanyang ama. Uwi ka noon ni Andrew kay Olivia. Naging magaan na ang lahat para sa kanilang dalawa. Paminsan-minsan, nagkikita sila para kumain sa labas at magbanding. Ang mga anak nila napalapit ng gusto sa isa't isa at palaging magkalaro. Wala silang kamalay-malay na magkapatid pala sila sa ama. Nanatiling lihim kay Erica ang lahat. Tanging tadhana na lang ang makapagsasabi kung kailan malalantad ang katotohanan dahil may kasabihan nga na walang lihim na hindi nabubunyag. Sa paglipas ng mga taon, dumating na rin sa punto na muling umibig si Olivia. Nanligaw ng ilang buwan sa kanya si Hector, isang bank manager at single. Tinanggap ng binata ng buo ang pagiging single mom ni Olivia. Itinuring naman ni Hector na parang tunay niyang anak ang anak ni Olivia. At makalipas ang 1 taon na magkasintahan ay nagpakasal sila at namuhay na rin ng masaya. Ayun, my loves, isa na namang exciting na kwento ang ating natapos. Sana ay inyong nagustuhan. My loves, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, mag-subscribe ka na agad ngayon. Mahalaga sa akin yon, my loves. Kaya gusto kong palagi tayong magkasama, gusto rin kitang makilala, kaya mag-like and comment ka na rin para makita at mapansin din kita. Salamat sa pakikinig ha, my loves. Ingat ka palagi. Bye-bye.